Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang gabi, magandang araw, anumang oras kayo datnan ng exhortation na to. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa magandang kalagayan. At nawa ay ating mapagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon bago tayo manalangin sa ating 7 o'clock prayer. At itong atin pong pagbubulayan sa gabing ito ay pinamagatan kong gawin ang bagong utos. Ito po ay makikita natin sa Juan 13:34 to 35. At ang sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po makapagbulay-bulay ng iyong salita. Hinihiling ko po, O Diyos, ang inyong pong pangunguna at pagsama sa bawat isa na makikinig. Nawa, O Diyos, ay kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin, at ito po ay maitanim sa aming puso at mai-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pinakamataas na parangal at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po ay inulit yung ating binasa kanina. Inulit po ito ni Juan sa kanyang sulat matapos yung siguro 95 AD, matanda na siya. At ito po ay inulit niya sa kanyang sulat sa 1 John 2:7. Ang sabi dito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na sa inyo'y buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po yung narinig nila nung panahon ang Panginoong Hesukristo ay nangangaral. Kung atin pong babalikan yung unang kautusan, yung 10 utos, sabi nga doon yung unang 1 to 4 na 10 utos ay ang pag-ibig sa Diyos. Yung padalawa naman, yung 5 to 6 ay ang pag-ibig na nakaukol sa kapwa. At ito nga ay pinagtibay pa ng Panginoong Hesukristo doon sa Mateo 22:37 patuloy. At ating aalamin ngayon kung ano ba yung bagong utos na itinuturo ng Panginoong Hesus. Maliban sa dalawang pinakamahalagang utos na sinabi niya noong una. Gaano ito kahalaga? At kung paano natin mapapagtibay na ang bagong utos ay nakasalalay din sa pagtupad ng mga mananampalataya sa pinakamahalagang utos, yung ang ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Titignan natin dito sa unang Pedro 3:8, sabi dito, sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti, magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Ayan, ang bagong utos ay pag-ibig ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia bilang magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Sa unang kautusan, hindi tinatawag ng mga Hudyo, yung mga Hintil, yung mga lahi na labas sa Hudyo ay hindi nila tinatawag na kapatid. Maaring yung mga Hudyo sa Hudyo ay nagtatawagan sila bilang mga magkakapatid, pero ito po ay isang division na tinanggal ng Panginoon. Nawala na yung pagitan, yung pader sa pagitan ng Hudyo at mga Hintil. Mababasa po natin ito sa Ephesians na nagpapahiwalay sa mga tao. Dahil alam ng Panginoon na dadating ang panahon, dadating yung oras, tulad nga ng kanyang sinabi, na ang bawat isa ay magkakaisa, magkakabuklod, yung every tongues, every nation ay magkakaroon ng pagkakaisa. So mas maganda na yung kapatid natin sa laman ay maging kapatid din natin sa iglesia. Sabi dito, yung kapatid ay isang relasyon na mas malalim ng kaugnayan kaysa sa kapwa, physical man o spiritual. So kung magiging kapatid natin yung ating laman, kapatid sa laman, kapatid natin sa spiritual, ay mas mabuti.
ano po, yung ma-exercise natin yung talagang application ng pag-ibig sa kapatid. Ano po yung sibling language na ginagamit ni Apostol Pablo sa mga sulat niya. Pag sumusulat si Apostol Pablo, mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Corinto, ayan, laging kapatid ang turing niya sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ito yung sibling language na ginagamit niya, ano po. At sabi dito, this is to enrich group solidarity, to emphasize the emotional attachment between fellow believers, to exhort fellow believers to respect one another in mutual supportive way. Ano po, napakagandang mapakinggan na ang kapatid mo sa iglesia ay yung turing mo sa kapwa mo sa iglesia ay isang kapatid. Ano po, ito ay isang misteryo na kung saan ay ibinigay ng Panginoon. Hindi naman natin kamag-anak yung kasama natin sa iglesia. Hindi naman tayo magkakilala nung maliliit pa tayo. Pero pagka tayo ay nanalig at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, bakit nagiging magkakapatid? At minsan mas matimbang pa nga doon sa tunay na kapatid yung pagtitinginan ng mga magkakapatid sa iglesia. Kaya nga sinasabi ko kanina, mas mabuti kung yung kapatid natin sa laman ay magiging kapatid din natin sa iglesia. Talagang ma-exercise natin yung sinasabi ng Panginoon na pag-ibig. So ito ay isang misteryo nga na ibinibigay ng Diyos sa ating mga puso. Sabi dito, hindi naman tayo magkakalahi, magkakaiba tayo ng pinanggalingan. At dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa at nagtatawagan tayo na magkakapatid. Ayan, ang Panginoong Hesukristo rin mismo ay tumawag sa mga alagad niya na kapatid at hindi siya nahihiyang tawagin sila ng mga kapatid. Sabi po sa Hebreo 2:11, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at ng mga pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. So ang Panginoong Hesukristo mismo, hindi siya nahihiya na kapatid, tawaging kapatid yung mga sumusunod sa bawat yung mga nananalig sa Panginoon, sa Diyos. Kung sino man yung mananalig sa Diyos ay tatawagin ng Panginoong Hesukristo na kapatid. Kasi yung Ama niya ay yun din yung sinasampalataya ng Ama ng mga sumusunod sa Diyos. At hindi siya nahihiyang tawagin yung mga kapatid sila. Ayan, so ang tawag sa kapatiran ay kapatid, brother, or sister. So hindi natin sila tatawaging father. Bawal po ng Biblia yun. Tumawag tayo ng father sa ating kapatid sa iglesia. So ano yung basihan ng pag-iibigan ng mga kapatid sa loob ng iglesia na binabanggit ng Panginoong Jesus? Ang sabi niya, kung kayo'y mag-iibigan, kayo'y mag-iibigan sa isa't isa kung papaanong inibig ko kayo. Ayan. Ito yung pag-ibig na iniukol ng Panginoong Hesukristo, yung agape love na nakita niya sa Diyos, dun sa Ama mismo. Yung application nito, unconditional love, pure love. Yung application ng kanyang nakita sa Ama ay ipinakita niya sa mga alagad, sa mga tao. Love in action. Hindi ito isang utos na nakasulat sa bato, kundi nakasulat sa puso ng tao. Maraming mga halimbawa na ipinakita ang Panginoong Hesukristo at pagpapakita ng kanyang pagmamahal, pag-ibig sa tao. Sabi nga niya ay ibigin ng kaaway, hindi lamang yung mga umiibig sa inyo o sa atin, ang ating ibigin din natin yung kaaway. Isang pag-ibig na unconditional to. Yung paghuhugas ng paa ng mga alagad, ginawa niya kahit siya ay Panginoon. Ito yung pagpapakababa ng Panginoon na siya yung naghugas ng paa. Ito ay isang pinakamababang gawain ng panahong ayon, pero ginawa ng Panginoon ito. At sabi niya ay gawin ninyo ito sa inyong mga kapatid. Yung patawarin ng maraming beses yung mga nagkakasala. Ang Panginoong Hesukristo nga ay nagpatawad kahit nung siya ay nakabayubay pa. Sariwa pang sugat niya sa krus ay nagpatawad na siya. Sabi niya ay patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ayan.
hindi niya pinahiya sa maraming tao, ano, ang yung mga nagkakasala tulad ni Judas. Ano, hindi niya pinapahiya bagamat alam niyang si Judas yung maghuhudas, ay si Judas yung magkakanulo sa kanya, ay hindi niya pinahiya sa harap ng kanyang mga alagad sa kapwa alagad ni Judas. Bagamat ito ay talagang masamang gagawin ni Judas. Ayan. At hindi rin niya hinahayaang magkasala yung mga alagad tulad ni Pedro, ano, nang tinagpas yung tenga ni Malco, inaayos pa ng Panginoong Hesus at rebuke niya si Pedro na sino daw yung nabubuhay sa tabak ay mamamatay din sa tabak. So hindi hinahayaan ng tunay na pag-ibig na magkasala yung kapatid. At inuunawa din ng tunay na pag-ibig yung mga kahinaan ng tao. Ano, sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, kayong mahihina ang pananampalataya. Ano, dinadamayan din ng Panginoon yung mga nangangailangan ng mga kapatid. So ito yung napakaraming halimbawa ng Panginoon na ginawa sa kung paano yung tunay na pag-ibig. At ano yung halaga at kaugnayan ng pag-ibig sa kapatid at pag-ibig sa Diyos. At ito, titingnan natin, maging warning din sana sa atin ito. Sabi sa unang Juan 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Nako. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niyang maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Tama. Yan, sabi dito, tinuturo ito sa atin na bago mo sabihin sa iyong bibig na mahal ko ang Diyos, ano, ay siguraduhin mo munang mahal mo rin yung iyong kapatid sa iglesia. Ano, at gayon din naman yung mga mahal mo sa buhay, mga kapatid mo sa laman, bago mo sabihin I love you Lord, iniibig ko ang Diyos, ay siguraduhin mo muna na iniibig mo rin yung iyong kapwa at kapatid sa iglesia. Dahil kung hindi, sinasabi nga ng Biblia na ikaw ay nagsisinungaling lamang. Sabi sa 1 John 3:12, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ay, hindi mo nga siya nakikita pero kung tayo'y nag-iibigan, ang sabi ng Biblia, ay nasa atin siya at nagiging ganap ang ating pag-ibig sa Kanya. Ano, ito yung hamon ngayon sa atin bilang magkakapatid sa iglesia. Sabi sa 1 John 3:16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Ayan, isang mabigat-bigat na hamon ito sa atin bilang mga magkakapatid sa loob ng iglesia. Baka sa maliit na bagay na hindi pagkakaunawaan o may nasabing hindi maganda, may nabanggit na hindi maganda sa kapatid, hindi pa rin natin kayang unawain, patawarin yung kapatid, ano, at paano pa nating maiialay yung ating buhay, ano po. At bagamat hindi ito literal na iaalay mo yung buhay para ikaw ay mamatay para sa iyong kapatid, o kung dadating man sa puntong ayon, yun ang sinasabi ng Panginoon. Minsan magagamit rin natin yung sinasabi na ito na ibibigay natin ang ating buhay sa pagtulong sa kapatid. Ano, yung sa oras natin, pag nangangailangan, sa ating mga tinatangkilik, pag nangangailangan ng kapatid. Ano po, yung pagtulong sa kanila. Ano po, yung pagbibigay mo ng panahon, oras, tinatangkilik. Isa ito doon sa pagpapakita na ating pong ibinibigay yung ating buhay man. Ayan, sinasabi. Pero ang challenge nga sa atin, paano pa nating maibibigay yung buhay kung sa maliit na mga bagay hindi tayo nagkakaunawaan sa loob ng iglesia, hindi marunong magpatawaran, nagpapatutsadahan, ano, sabi doon, nagsisinungaling lang tayo. At ang sabi doon sa 1 John 4:21, ito ang utos na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ito po ang yung kaugnayan. Bago mo masabi sa Diyos na mahal kita,
kinakailangan ibigin mo muna, siguraduhin mong iniibig mo iyong kapatid sa loob ng iglesia. Susunod yung ikalawang utos, yung ikalawa na pinakamahalagang utos, yung pag-ibig sa kapwa at yung pag-ibig sa Diyos. Kaya nga isang bagong utos ito na talagang sa loob muna ng iglesia, sa loob muna ng kapatiran, na dapat yung pagmamahalan ay mabuo bago ka masabing mahal mo yung iyong kapwa sa labas, at bago mo masabing mahal mo ang Diyos, kinakailangan ipakita mo muna na kaya mong ibigin ang iyong kapatid sa loob ng iglesia. So, sa ating conclusion sa John 13:35, ito po yung binasa na natin kanina. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Hindi lang yung mga sinusuot nating t-shirt na may nakasulat na I am a Christian, I am a follower of Jesus, maraming Bible verses na nakasulat. Hindi lahat ng leeg na nagsusuot ng krus ay nagpapakilala na siya ay tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Kundi, ang sabi nga doon, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, ito yung magpapakilala na tayo ay tunay na mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Love in action, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At nawa, muli babasahin ko yung ating binasa kanina sa Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung papaanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ayan. Purihin ang Panginoon, at nawa ay atin pong nakuha yung sinasabi ng ating Panginoon na mag-ibigan tayo sa loob ng iglesia. Napakahalaga po nito, sa loob ng iglesia, bago natin masabi sa Panginoon na mahal ko siya, mahal natin ang Panginoon, ay kinakailangan siguraduhin nating mahal natin ang kapatid natin sa loob ng iglesia. Amen. Purihin ang Panginoon, at samahan niyo ako sa maikling panalangin sa pagwawakas. O Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong aral, panibagong utos na inyong pinagkaloob sa amin, O Diyos, na ang pag-iibigan sa loob ng iglesia. Itinuro niyo na po yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngayon ay binibigyan po ninyo ng mas matindi at mas mahigit na diin ang pag-iibigan namin sa loob ng iglesia, na sinasabi niyo po ito ay isang bagong utos para sa mga Kristiyano at lahat ng sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ama, maraming salamat po. Nawa ay tulungan niyo po kami na maisakatuparan ang bagong utos na ito, O Diyos, sa amin pong kapatiran. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless.